Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 986. Nalutas. Pabago-bago ang espasyo sa kalangitan sa itaas ng luntiang hanay ng bundok. Maya-maya pa, dahan-dahang lumitaw ang isang kulay pilak na figure. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fei Tian nang lumitaw ang kanyang anyo. Natuklasan niya na ang hibla ng espiritual na damdamin ay nahati sa apat. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay lumilipad sa ibang direksyon. Natuklasan ba niya ito? Ang brat na ito ay talagang handang iwanan ang gayong kayamanan. Ang ngiti sa mukha ni Fei Tian ay unti-unting naging madilim. Ang dahilan kung bakit tumpak niyang nasabi ang lokasyon ni Xiaoyan kanina ay dahil umaasa siya sa espesyal na imprint sa loob ng apat na scroll na iyon. Ito ay hindi inaasahan na ito ay natuklasan din ni Xiaoyan. Bukod dito, sila ay inabandona sa isang mapagpasyang paraan. Malungkot ang tingin ni Fei Tian habang nakatingin siya sa malayong harapan niya. Alam niyang tumatakas si Xiaoyan sa ganoong paraan. Gayunpaman, kung magpapatuloy siya sa paghabol, malamang na ang apat na 3,000 lightning illusionary body na iyon ay mahuhulog sa mga kamay ng iba. Kaya, magkakaroon ng ilang iba pang mga problema. Kung hahayaan niyang makatakas si Xiaoyan, gayunpaman, mahihirapan siyang pakalmayan ang kanyang galit. Bukod dito, labis din siyang interesado sa misteryosong chi method na isinagawa ni Xiaoyan, na maaaring pagsamahin ang heavenly flames. Dahan daw ang bumuga ng hangin si Fei Tian habang bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata. Nagsalita siya sa isang makapal na boses. Brat, kung sa tingin mo ay mapapahiya mo ako sa isang simpleng trick, malamang na talagang minamaliit mo ang pinunong ito. Biglang gumalaw ang handsil ni Fei Tian nang tumunog ang kanyang mga salita. Ang nakakasilaw na hindi pangkaraniwang mga selyo ay nabuo sa paraang parang kidlat. Ang kanyang ekspresyon ay mahigpit habang siya ay malamig na sumigaw. 3,000 lightning illusionary body. Lumitaw. Isang hindi nakikitang lakas ang biglang umusbong mula sa katawan ni Fei Tian matapos ang kanyang pag-iyak. Isang kakaibang pagbabago ang naganap, na nagsasama-sama sa isang avatar na eksaktong kapareho ng Fei Tian. Ang pinaka-nakakagulat ay ang aura ng avatar na ito ay napakalakas din. Bagamat mas mababa ito sa aktwal na Fei Tian, isa rin itong elite na Daozang na higit na lumampas sa lakas ng apat na Great Elder mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Sa kasamaang palad, ang aking 3,000 lightning illusionary body ay hindi pa nakakaabot ng ganap na karunungan. Kahit gaano katuso ang taong iyon, mahihirapan siyang tumakas ng buhay. Tiningnan ni Fei Tian ang avatar sa tabi niya at umiling. Siya ay mahinang nagutos. Pumunta ka at hahabulin mo ang batang iyon. Pupunta ako at hahabulin ko ang mga balumbon na iyon. Hindi mo na kailangang makipaglaban ng direkta sa kanila. Ang kailangan mo lang gawin ay antalahin sila. Relax. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ng avatar ni Fei Tian. Ang kanyang ekspresyon ay eksaktong kapareho ng aktwal na katawan. Bukod dito, ang kanyang kulay pilak na puting mga mata ay puno ng katalinuhan. Ito ay ganap na naiiba kaysa sa kawalan ng laman ng ibang avatar. Tila ang 3,000 lightning illusionary body na ito ay may ilang kalaliman dito. Ito ay talagang karapat-dapat sa isang mahiwagang Dao skill na maihahambing sa isang Tian class chi method. Tumanggaw si Fei Tian. Tumigil siya sa pagsasalita nang lumingon siya. Nanginginig ang kalawakan at unti-unting nawala ang kanyang katawan. Kasunod ng pagkawala ng katawan ni Fei Tian, lumingon din ang avatar na iyon at ibinato ang kanyang tingin sa direksyon na tinatakasan ni Xiaoyan. Isang malamig na tawa ang kanyang pinakawalan habang naglalabas ng putok ang kanyang katawan at nag-transform sa wala. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa ganap na maaliwalas na kalangitan habang ang mahinang tunog ng kulog ay naglalabas mula rito. Ang aura ni Fei Tian ay unti-unting nawawala. Malamang na hinabol niya ang apat na scroll. Talagang may problema sa mga bagay na iyon. Napatingin si Xiaoyan sa likod niya habang buong lakas siyang lumilipad. Nakahinga siya ng maluwag. Nakakaawa man na itapon ang mga bagay na iyon, buti na lang at naalala na niya ang lahat ng laman ng isip niya. Oo, ang kanyang aura ay talagang patungo sa ibang direksyon. Tila na pag-iingat namin siya. Mag-ingat.
Ang mga salita ni Tian Wu Zunzi ay tumunog lamang nang biglang nagbago ang kanyang boses. Kaagad, isang malakas na espiritual na lakas ang lumabas sa puting nyebe na singsing at marahas na dumurog sa bakanteng espasyo. Bang! Ang bakanteng espasyo kung saan nabangga ang spiritual strength ay agad na nagiba-iba. Naging distort ang espasyo at dahan-daang lumitaw ang isang figure na may malabong kidlat na nananatili sa ibabaw nito. Ito ay nakakagulat na si Fei Tian. Bigla ding nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Agad na napaatras ang kanyang figure. Hindi niya inaasahan na talagang hahabulin ang lalaking ito. Sinabi ng matandang ito na hindi ka na makakatakas sa aking mga kamay. Nanlamig ang mga mata ni Fei Tian. Nakatitig siya kay Xiaoyan habang dahan-dahan itong nagsasalita. Bahagyang naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao at malamig na ngumiti. Mukhang ayaw mo talaga ng 3,000 Lightning Illusionary Body Scrolls. Napangiti lang si Fei Tian nang marinig niya ito. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng kaunting panunuya habang sinasabi niya. Ang mga balumbon ay babalik at hindi ka rin makakatakas. May mali. Ang aura ng lalaking ito ay mas mahina at malayo sa kung ano siya dati. Ang kasalukuyang siya ay hindi hihigit sa 6-star daw Zhang. Biglang lumitaw ang espiritu ni Tian Wu Zunzi. Sumimangot siya, tumingin kay Fei Tian, at nagsalita sa isang solemn na boses. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Isang ideya ang dumaan sa kanyang puso bago siya kusang sumigaw. 3,000 Lightning Illusionary Body. Isa lang siyang avatar ni Fei Tian. Mukhang mayroon kang kaunting pag-unawa sa 3,000 Lightning Illusionary Body. Tumawa si Fei Tian. Patayin mo siya, inaantala niya ang oras. Ang aktwal na katawan ni Fei Tian ay tiyak na hinabol ang mga scroll na iyon. Kapag ang aktwal na katawan ay nagmamadali, hindi na talaga tayo makakatakas. Nagmamadaling sabi ni Xiaoyan. Kakarinig pa lang ng boses ni Xiaoyan nang si Tian Wu Zunzi sa gilid ay sumugod palabas na may tunog na swoosh. Ang majestic spiritual strength ay lumundag at niyanig ang buong espasyo hanggang sa ito ay magbago. Natawa lang si Fei Tian nang makita niyang sumugod si Tian Wu Zunzi. Damaloy ang kidlat sa kanyang katawan at isang napakalaking kidlat ang kumurap sa kanyang palad. Gumalaw ang kanyang katawan at umangkas din. Sa wakas, marahas niyang nabangga ang espiritual na katawan. Isang napakalaking alon ng enerhiya at isang malakas na dagandong ang agad na umalangaw-ngaw sa hanay ng kabundukan. Nagmamadaling umatras si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang dalawang tao na nakikipag-away. Ang kanyang tingin ay matamang nakatitig sa battle circle. Bagamat ang lakas ni Tian Wu Zunzi ay katulad ng aktwal na katawan ni Fei Tian, ang avatar na ito ay malinaw na walang kapantay para sa kanya. Kaya, pagkatapos ng maikling dosenang palitan, ang avatar ni Fei Tian ay nahulog sa isang dahado. Sa kabila nito, ang puso ni Xiaoyan ay naging mas balisa. Alam niya na sa bilis ni Fei Tian, malamang na magtatagal lang siya para maabutan ang mga scroll na iyon. Kapag nakuha na niya ang scroll na iyon ay pupunta siya rito, malamang na mas mahihirapan pa silang makatakas ngayon. Matandang Ginoong Yao, mas mabilis. Ang intensyon ng avatar na ito ay malinaw na pigilan tayo. Sumigaw si Xiaoyan sa malalim na boses. Marahang tumanggaw si Tian Wu Zunzi nang marinig ito. Nanginginig ang kanyang katawan at nawala sa kakaibang paraan. Kaagad, nagmamadali siyang lumabas sa isang puwang sa likod ng avatar ni Fei Tian. Ang isang palad na puno ng lumalakas na espiritual na lakas ay walang awang nakatatak sa likod ng avatar ni Fei Tian sa paraang parang kidlat. Bang! Isang mahinang tunog ang lumitaw at isang kidlat ang mabilis na damaloy sa avatar ni Fei Tian. Lumamlam ang kidlat, inilantad ang medyo ilusyonaryong katawan. Agad na nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang makita ang ilusyon na figure sa ilalim ng kidlat. Ang enerhiya na lumabas mula sa madilim na kidlat ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Ito ay malinaw na pabago-bago ng espiritual na lakas. Ang avatar na ito ay pinagsama-sama mula sa kanyang espiritu. Ang kaisipang ito ay pumasok sa puso ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang kanyang tingin ay dumapo sa kalangitan sa kanyang likuran nang bigla siyang nagigig ng kanyang mga ngipin at sumigaw. Matandang Ginoong Yao, pahiramin mo ako ng iyong lakas. Lalaban ako.
Nagulat si Tian Wuzunzi nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan. Mabilis siyang umatras. Pagkatapos nito, ang kanyang ilusyonaryong katawan ay nanginig at sumanib sa katawan ni Xiaoyan. Sa pagsasanib ng Tian Wuzunzi, ang aura ni Xiaoyan ay tila parang bundok na tumaas mula sa patag na kapatagan habang ito ay biglang tumaas. Malamig ang ekspresyon niya. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ang invisible na Fallen Heart Flame ay agad na lumundag sa lahat ng direksyon. Pinitik niya ang kanyang daliri at nagbuga ng mahinang sipol ang apoy bago nag-transform sa isang pares ng napakalaking fire python na umikot at bumaril. Fallen Heart Flame. Agad na napasigaw ang katawan ni Fei Tian sa pagkagulat nang makita ang hindi nakikitang apoy. Bumalatay ang takot sa kanyang mga mata nang bumalik ang kanyang katawan. Sa kanyang karanasan, natural na alam niya na ang Fallen Heart Flame ay maaaring sumunog at makapinsala sa isang espiritu. Ito ay kilala bilang ang kaaway ng mga espiritu. Gusto mong tumakas. Natawa lang si Xiaoyan nang makita ito. Matapos hiramin ang espiritual na lakas ni Tian Wuzunzi, ang lakas ni Xiaoyan ay hindi na mas mahina kaysa sa avatar ni Fei Tian. Nag-iba ang seal na ginawa niya gamit ang kanyang mga kamay at ang bilis ng Fire Python ay pumailan lang. Sa wakas, walang awa itong bumasag sa katawan ni Fei Tian sa paraang parang kidlat. Bang! Bumangga ang Fire Python sa avatar ni Fei Tian, at agad na nawala ang kidlat na tumatakip sa kanyang katawan. Bago siya umatras, isang invisible Fire Python ang mabilis na humabol at muli siyang walang awa na nabangga. Dahil nawala ng proteksyon ng kidlat, ang avatar ni Fei Tian ay nabangga sa Fallen Heart Flame. Kaagad, nagpalabas siya ng malungkot na sigaw at ang avatar ay mabilis na naging mas mapatla. Bang! 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 Sumayaw ang mga kamay ni Xiaoyan. Hindi niya binitawan ang pagkakataong ito na talunin si Fei Tian kapag siya ay nahulog. Isang pares ng mga Fire Python, na nabuo mula sa Fallen Heart Flame, ang bumaril at bumagsak sa avatar ni Fei Tian, na nagpabalik sa kanya ng ilang daang metro. Nang ang huling Fire Python ay sumabog sa katawan ni Fei Tian, ang figure ni Xiaoyan ay naglaho din sa kakaibang paraan. Sa susunod na pagpapakita niya, si Xiaoyan ay nasa harap na ng ilusyonaryong si Fei Tian. Malamig siyang tumawa. Tapos na. Ang boses ni Xiaoyan ay tumunog habang ang kanyang kamao, na nakabalot sa isang siksik na Fallen Heart Flame, ay marahas na tumama. Tumagos ito sa dibdib ng avatar ni Fei Tian. Munting bastos, hindi ka makakatakas. Ang figure ni Fei Tian ay mabilis na naging ilusyon sa ilalim ng pag-ihaw ng Fallen Heart Flame habang siya ay sumisigaw na may ganid na mukha. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Humigpit ang kanyang kamay at biglang sumabog ang avatar ni Fei Tian, na naging ilusyonaryong liwanag na nakakalat. Tila may naintindihan si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang mga nakakalat na light spot. Inabot niya at isang invisible energy ang bumaril mula sa liwanag na lugar. Ang enerhiyang ito ay tumpak na hinayla patungo sa kamay ni Xiaoyan. Ang invisible energy ay dumapo pa lamang sa kamay ni Xiaoyan nang mag-transform ito sa impormasyong pumasok sa kanyang palad at sumalakay sa kanyang isipan. Sa pagpasok ng impormasyong ito, ang mga salitang kumikidlat sa isip ni Xiaoyan, na mahirap lutesin, ay agad na nagbuga ng matinding liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, hamina ang liwanag at dahan-daang lumitaw ang kompletong paraan ng pagsasanay. Medyo mapurol ang isip ni Xiaoyan habang tinatitigan niya itong kompletong paraan ng pagsasanay na lumitaw. Biglang tumibok ang puso niya. Hindi inaasahan na hindi niya sinasadyang nakuha ang susi para mabuksan ang 3,000 Lightning Illusionary Body mula sa avatar ni Fei Tian. Matanda, hahaha. Salamat sa regalo mo. Gagantihan kita ng pabor na ito sa hinaharap. Natahimik si Xiaoyan saglit bago siya walang pigil na tumawa sa langit. Gumalaw ang kanyang katawan, nag-transform sa isang sinag ng liwanag na mabilis na nawala sa abot tanaw. Bahagyang lumiwanag ang espasyo ilang minuto matapos mawala si Xiaoyan. Unti-unting lumitaw ang isang mabangis na mukhang Fei Tian. Lumipat ang kanyang tingin sa kanyang paligid, ngunit tuluyan nang nawala sa kanya ang aura ni Xiaoyan. Kaagad, umalangaw ang kanyang galit na galit sa kagubatan ng bundok. Brat, kukunin ko ang buhay mo sa susunod na pagkikita natin.
Battle Through the Heavens. Kabanata 987. Mapait na pagsasanay sa kagubatan. Isang figure ng tao, na nakatago sa ilalim ng makakapal na mga sanga ng puno sa loob ng isang makapal na kagubatan, ang nagpakita ng isang pares ng mga mata na matamang nakatitig sa kalangitan. Ang kanyang aura ay ganap na nakatago sa ilalim ng isang maringal na espiritual na lakas. Bagamat nakatakas si Xiaoyan sa lugar na nararamdaman ni Fei Tian sa kanya, malinaw na alam niya kung gaano nakakatakot ang bilis ng matandang ito. Kaya naman, agad siyang nagpalit ng direksyon pagkatapos umalis sa saklaw ng mga kakayahan ni Fei Tian sa pandama, at mabilis na pumasok sa kagubatan. Pagkatapos nito, hiniram niya ang lakas ni Tian Wu Zunzi at perpektong itinago ang kanyang aura. Mahigit 10 minuto na ang nakalipas mula nang itago ni Xiaoyan ang sarili sa lugar na ito. Sa panahong ito, nanatili siyang tahimik bilang isang estatwa. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malalagang berdeng dahon. Ito, kasama ang pagtatago ng kanyang aura, ay malamang na magiging lubhang mahirap para kay Fei Tian na makita siya sa kabila ng kanyang mahusay na lakas. Ang ganoong tahimik na paghihintay ay nagpatuloy sa loob ng ilang minuto nang ang malayong kalangitan ay biglang kumulo. Kaagad, lumitaw ang isang mukhang mabangis na Fei Tian. Ang kanyang makakapal na tingin ay dahan-daang tumawid sa kagubatan sa ibaba bago nagpakawala ng galit na galit. Sa isang marahas na alon ng kanyang manggas, isang maringal na Daochi pillar ang bumaril at pinatag ang kagubatan sa loob ng 100 metrong radius. Pagkatapos lamang niyang mailabas ang kanyang galit ay marahas na nabaling ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Gumalaw ang katawan niya at unti-unting nawala. Si Xiaoyan ay hindi gumalaw kahit kaunti mula nang lumitaw at mawala si Fei Tian. Alam niya kung gaano nakakatakot ang isang 8-star Daozang. Matalas ang kanyang persepsyon na nakakakilabot. Anumang bahagyang paggalaw ay magpapaalala sa kanya. Bukod dito, sa bilis ni Fei Tian, magkakaroon ng kaunting pagkakataon na tumakas kapag natuklasan. Napanatili pa rin ni Xiaoyan ang kanyang ganap na tahimik na posisyon pagkaalis ni Fei Tian. Nagpatuloy ito ng humigit kumulang 2 oras bago bahagyang gumalaw ang kanyang katawan. Dahan-daang tumalon pababa si Xiaoyan mula sa sanga ng puno at bumagsak sa lupa nang hindi naglalabas ng kahit katiting na ingay. Maingat niyang inilibot ang tingin sa paligid niya nang mapunta siya. Noon lamang siya nag-transform sa isang malabong figure na mabilis na pumasok sa malalim na kagubatan. Saglit na lumipad si Xiaoyan sa kagubatan. Sinubukan niyang iwasan ang mga magical beast na nakilala niya sa daan. Ang mga hindi niya naiwasan ay mabilis na natapos. Papatayin ni Xiaoyan ang hayop bago ito makapaglabas ng dagandong. Pagkatapos mag-shuffle sa kagubatan, sa wakas ay lumitaw ang isang taluktok ng bundok sa kanyang harapan. Si Xiaoyan ay mabilis na tumalon patungo sa tuktok ng bundok. Nakahanap siya ng ligtas na lugar sa kalagitnaan ng bundok. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag, na tila naglabas ng malaking pasanin habang ginagawa niya iyon. Umupo siya sa paraang tila nagpapahiwatig na siya ay bumagsak sa pagod. Ang paghahabulan ngayon ay talagang naging sanhi ng kanyang pag-iisip ng tuluyan. Ngayon ay marahil ang pinakamapanganib na karanasang naranasan ni Xiaoyan mula nang dumating siya sa Central Plains. Kung hindi niya tiyak na itinapon ang mga scroll, malamang na mahihirapan siyang tumakas mula kay Fei Tian. Maliban kung ginamit ni Xiaoyan ang Extermination Fire Lotus, mahihirapan siyang talunin ang isang 8 bituin na si Daozang. Gayunpaman, ang Extermination Lotus Flame ay isang malakas na hakbang sa pagpatay at mauubos siya. Kapag naipakita na ito, papasok si Xiaoyan sa pinakamahina niyang estado. Kaya naman, maliban kung dumating sa isang kritikal na punto kung saan wala siyang pagpipilian, hindi ito gagamitin ni Xiaoyan. Bukod dito, si Xiaoyan ay limitado lamang sa isang Extermination Fire Lotus dahil sa dami ng life-transforming flame na iniwan niya. Bukod pa rito, si Xiaoyan ay walang oras para sanayin ang flame creation skill na iyon. Hindi rin niya pinino ang isang bagong life-transforming flame. Kaya, maaari niyang gamitin ang gayong pagpatay upang mapanatili ang kanyang buhay ng isang beses lamang sa maikling panahon na ito. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para sanayin ang flame creation skill. Ang maliit na life-transforming flame ay talagang hindi sapat.
Napabuntong hininga si Xiaoyan at umupo. Nagpakawala siya ng malalim na hininga at ipinatawag ang Earth Demon Puppet gamit ang kanyang kamay. Inutusan niya itong bantayan siya bago siya unti-unting pumikit at nagsimulang maingat na pag-aralan ang 3,000 Lightning Illusionary Body na paraan ng pagsasanay, na nagbago na ng hugis sa loob ng kanyang ulo. Dahil sa impormasyon mula sa espiritu ni Fei Tian, ang malalim at mahirap intindihin na mga salita ng kidlat sa isip ni Xiaoyan ay nabuksan. Ang pagpapalit sa gulong-gulo ay isang kompletong paraan ng pagsasanay na magagamit ni Xiaoyan. Mabilis na lumipas ang oras habang ang puso ni Xiaoyan ay dahan-daang bumabaon sa 3,000 Lightning Illusionary Body na paraan ng pagsasanay. Tila isang saglit lang ang nakalipas. Gayunpaman, ang kalangitan sa gabi sa labas ng mundo ay naging ganap na madilim. Sa loob ng kadiliman, nakipagkamay si Xiaoyan, na hindi gumagalaw sa buong gabi, sa wakas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bakas sa kanila ang ilang pagtataka. Ang 3,000 Lightning Illusionary Body na ito ay talagang napakahiwaga. Bukod dito, ang pinakanagulat kay Xiaoyan ay ang mahigpit na pangangailangan ng espiritual na lakas. Hindi nakakagulat na halos walang sino man sa loob ng Wind Lightning Pavilion na matagumpay na nasanay sa kasanayang ito. Maliban sa ilang may sobrang abnormal na lakas, paano makakamit ng isang ordinaryong tao ang ganoong malupit na pangangailangan sa spiritual strength? Kahit na naabot ng isang tao ang kinakailangan, ang pagbuo ng avatar ay medyo mahirap din. Sa orihinal, medyo nagulat si Xiaoyan na ang 3,000 lightning movement ay talagang nauugnay dito. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng 3,000 Lightning Illusionary Body na unawaan ni Xiaoyan na ang pagbuo ng avatar na ito ay magkakaroon lamang ng kaunting pagkakataon na maging matagumpay kapag naabot na ng isa ang pinakamataas na antas ng 3,000 Lightning Movement. Bukod dito, kahit na matagumpay itong nilikha ng isa, ang avatar na ito ay nahahati din sa tatlong kategorya, antas ng pagpasok, antas ng intermediate, at antas ng mastery. Ang tatlong kategoryang ito ay kumakatawan sa lakas ng avatar. Ang isang entry-level na avatar ay pinakamaraming nagtataglay ng isang katlo ng aktwal na lakas ng katawan. Ang intermediate level ay magkakaroon ng humigit kumulang 2 katlo ng aktwal na lakas ng katawan habang ang mastery level ay nangangahulugan na ang avatar ay nagtataglay ng katulad na lakas sa aktwal na katawan. Malamang na ang 3,000 Lightning Illusionary Body ni Fei Tian noon ay dapat nasa intermediate level. Kung hindi, kahit nataglay ko ang tulong ng Fallen Heart Flame, hindi magiging posible para sa akin na talunin ito sa ganoong kadaling paraan. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang 3,000 Lightning Illusionary Body na ito ay mayroon talagang mga lugar kung saan nahihigitan nito ang iba. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng namumukod tanging tao ang nakagawa ng gayong misteryosong Dao technique. Tumayo si Xiaoyan. Isang matingkad na pilak na kinang ang bumungad sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaagad, namuo ang kanyang mga mata at bumaril ang kanyang katawan. Ang ilang mga after image ay agad na lumitaw sa likod ni Xiaoyan matapos ang kanyang katawan ay bumaril. Huminto ang kanyang mga yabag at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo. Nakita na lamang niya ang mga after images na unti-unting nawawala. Ang sitwasyon na nabanggit sa paraan ng pagsasanay ay hindi nangyari. Ang pagsasama-sama ng isang avatar ay talagang mahirap. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Ang kanyang bibig ay mahinang mamulong sa mga kinakailangan na nakatala sa paraan ng pagsasanay. Gamitin ang puso upang mabuo ang hugis at iwanan ang espiritu ng isang tao sa loob ng figure. Inulit ito ni Xiaoyan ng mahigit 100 beses. Bigla siyang may naintindihan. Dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata at marahang humakbang paarap ang kanyang paa. Nang lumapag ang kanyang mga paa, lumitaw ang kanyang katawan 12 metro ang layo sa paraang parang kidlat. 4 na after images ang naiwan sa daan. 3 sa 4 na after images ay mabilis na nakakalat. Gayunpaman, ang rate ng pagkawala ng huling after image ay mas mabagal. Gayunpaman, nanatili lamang ito ng humigit kumulang 20 segundo bago ito dahan-daang naging kawalan. Malabo na naramdaman ni Xiaoyan ang isang thread ng sobrang bahagyang espiritual na alon mula sa loob ng after image na ito.
Kailangan kong mag-iwan ng thread ng spiritual strength sa loob ng afterimage sa sandaling ito ay lumitaw. Doon lang magiging posible na bumuo ng afterimage. Gayunpaman, ang isang tao ay dapat na napakabilis sa sandaling iyon. Kung hindi, paano magiging posible na mag-iwan ng isang espirito sa loob ng afterimage sa oras? Sumimangot si Xiaoyan at bumulong. Mapait na nag-isip si Xiaoyan at mahinang bumantong hininga pagkatapos ng kanyang walang kwentang pagtatangka. Ang pagsasanay ng 3,000 lightning illusionary body na ito ay talagang mahirap. Gayunpaman, hindi siya basta-basta susuko. May tiwala siya sa sarili niya. Gaano man kahirap ang pagsasanay nitong 3,000 lightning movement, matagumpay niyang matututunan ito. Nang makilala niya ang matandang iyon na si Fei Tian sa susunod na pagkakataon, iniisip niya kung ang matandang iyon ay magsusuka ng dugo sa galit pagkatapos niyang gumawa ng avatar. Masayang tumawa si Xiaoyan. Ang katigasan ng ulo ay napukaw kay Xiaoyan upang matutunan ang kasanayang ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, muling itinaas ang kanyang atensyon, at ipinagpatuloy ang paggamit ng 3,000 lightning movement. Kung nabigo siya ng 100 beses, susubukan niya ng 100 beses. Kung nabigo siya ng 100 beses, susubukan niya ng 1,000 beses. Bagamat naubos ng 3,000 lightning movement ang malaking halaga ng Daoqi, hindi naabala si Xiaoyan hanggat matagumpay niyang natutunan ang kasanayan. Nagpa siya si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Tuluyan na rin siyang sumuko sa pagpapahinga. Kaya naman, maraming mga pilak na kumikinang ang paminsan-minsan ay inilalabas sa loob ng madilim na kagubatan, na tila mga apoy ng multo. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay walang sinuman. Kung hindi, ang sinumang makakakita sa eksenang ito sa kalagitnaan ng gabi ay makakatanggap ng matinding pagkabigla. Nagpatuloy ang medyo nakakabaliw na pagsasanay ni Xiaoyan sa buong gabi. Nang ang araw sa umaga ay sumilip sa kadiliman, na nakakalat sa lupain, sa wakas ay huminto siya upang makahinga. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at hindi sinasadyang tumawa. Bagamat nabigo siyang matagumpay na pagsamasamahin ang isang avatar pagkatapos ng isang gabi ng mapait na pagsasanay, naging pamilyar siya sa kanyang kontrol sa 3,000 lightning movement. Ang tanging di kasakdalan ay ang labis na pagkapagod ni Daoqi. Kahit na may suporta sa mga medicinal pill, kailangan pa ring huminto ni Xiaoyan ng ilang beses para gumaling. Mayroon pa ring humigit kumulang 1 buwan bago ang pagtaas ng enerhiya sa Heaven Eye Mountain Range. Lalakad ako sa bulubunduking ito sa panahong ito. Dapat ay maaga akong makarating doon. Nagpahinga sandali si Xiaoyan bago muling ibinalik ang kanyang focus. Tumingin siya sa dulo ng bulubundukin at bumulong sa sarili. Napakaraming magical beast ang nakatago sa loob ng bulubunduking ito. Walang kulang sa malalakas na magical beast sa kanila. Nalampasan ng lugar na ito ang Magical Beast Mountain Range ng Jiama Empire sa lahat ng paraan. Nagplano si Xiaoyan na makisali sa isang mapait na regimen sa pagsasanay sa panahong ito. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para sanayin ang 3,000 lightning illusionary body at subukang mabilis na pagsamasamahin ang isang avatar sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang pakikipaglaban sa buhay at kamatayan sa magical beasts ay magkakaroon ng malaking epekto sa pagtaas ng kanyang lakas. Ngumiti si Xiaoyan pagkatapos magdesisyon sa loob ng kanyang puso. Naging dahilan ito upang maalala niya kung paano siya umalis sa Wutan City at nagtungo sa Magical Beast Mountain Range upang magsanay noon. Noong panahong iyon, siya ay isang maliit na tao na naging isang Daozi. Gayunpaman, ang Daozi na kakapasok lang sa mundo ng pagsasanay noon ay kasalukuyang umabot sa antas ng isang 9-star Daohuang. Mayroong talagang isang uri ng panaginip tulad ng pakiramdam kapag naisip niya ito. Tumalon ang figure ni Xiaoyan sa tuktok ng bundok. Tumingin siya sa malawak na bulubundukin at narinig ang maraming magical beast na umuungal mula sa loob. Hindi sinasadyang napaungol siya sa langit. Sa isang swoop, mabilis siyang bumaba na parang isang higanteng ibon at sumugod sa hanay ng kabundukan na makapal ang populasyon ng magical beasts. Ha. Ang malinaw na tawa na nanatili sa langit ay kumakatawan sa simula ng mapait na pagsasanay ni Xiaoyan sa kagubatan. Battle Through the Heavens. Kabanata 988. Rank 7 Grey Wolf King.
Isang maliit na batis na pilak ang dumaloy mula sa tuktok ng isang bundok sa loob ng isang tahimik na kagubatan na umuunlad sa luntiang hanay ng bundok. Ang tahimik na kapaligiran ay naging dahilan upang mapuno ng mapayapang kapaligiran ang paligid ng maliit na batis. Bang! Gayunpaman, hindi nagtagal ang katahimikang ito bago lumabas ang isang napakalaking itim na figure mula sa kagubatan. Dumapa ito sa lupa, ngunit nagpatuloy sa paghaplos dito, na bumubuo ng mahabang peklat sa ibabaw ng bato sa paligid ng maliit na batis. Saka lang ito huminto. Ang malaking savage magical beast, na puno ng mabangis na aura, ay nakipagpunyagi ng ilang beses bago tuluyang nawalan ng lakas ng buhay. May nasunog na itim na peklat sa tiyan nito. Dahil sa biglaang aktibidad, ang ilan sa magical beast sa paligid ng maliit na batis ay nagmamadaling umatras dahil sa gulat. Lalo na itong nangyari pagkatapos nilang makita ang magical beast na bumagsak sa lupa. Ang kanilang katalinuhan ay nagpagalit sa kanila nang hindi sinasadyang umatras sa mas mabilis na bilis. Tao man o magical beast, ang makakatalo sa Great Land Demon Bear, na pinakamalakas sa loob ng 100 kilometrong radius ay talagang isang napakalakas na eksperto. Ang mahinang tunog ng mga yabag ay ipinadala sa kagubatan matapos ang mga magical beast na ito ay tumakas sa takot. Ilang sandali pa, dahan-daang lumitaw ang isang payat na figure ng tao. Ang figure ng tao ay huminto sa labas ng kagubatan, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa nakasisilaw na araw sa kalangitan. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, sinulyapan ang malaking kasama sa hindi kalayuan, umiling, at mamulong. Hindi ba ayos lang kung bantayan mo lang ang sarili mong teritoryo? Ngunit, gusto mong tulungan ang hanggal na lobo na iyon na kumilos bilang isang scout. Dama po ang sikat ng araw sa mukha ng pamilyar na binata, dahilan para mas lalo pang lumitaw ang binata. Ang taong ito ay natural na si Xiaoyan, na piniling tumawid sa bulubunduking ito sa paglalakad. 10 araw na nilakad ni Xiaoyan ang bulubunduking ito. Sa loob ng 10 araw na ito, napakaraming mangmang na magical beast na namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang pagbuhos ng sariwang dugo ng maraming magical beasts ay malabo na naging sanhi ng paglabas ni Xiaoyan ng madugong mabangis na aura. Ang kanyang mga kamay ay naging matalas na rin kaysa dati. Sa isang sulyap, tila nagtataglay siya ng mapanganib na pakiramdam ng isang mabangis na hayop. Ang malawak na kagubatan sa bundok ay tila isang napakagandang lokasyon ng pagsasanay. Mayroong napakaraming makapangyarihang magical beast sa loob ng bulubunduking ito. Hindi lamang nagkaroon ng matataas na ranggo na magical beast na may hahambing sa isang ekspertong dawang ngunit si Xiaoyan ay nakipaglaban pa sa isang rank 7 magical beast, katumbas ng isang piling Daozang, kung nagkataon dahil nakakita siya ng isang bihirang sangkap na panggamot. Ang Great Land Demon Bear ay may lakas na katumbas ng isang ordinaryong Daohuang. Ang pinatay ni Xiaoyan kanina ay isang scout ng Grey Wolf King, na kilala bilang pinuno ng mountain range na ito. Kung susukitin ng isa ang lakas ng Grey Wolf King gamit ang sukat ng tao, dapat ay nasa antas siya ng 2-star Daozang. Matapos isama ang mahusay na liksi at instinct ng isang mabangis na hayop, ang Grey Wolf King ay may hahambing sa isang elite na 3-star Daozang. Noong nakaraan, mahihirapan si Xiaoyan na labanan ang isang kalaban sa antas na ito ng mag-isa. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang 9-star Daohuang na lakas at ang malaking epekto ng Skyfire 3 Mysterious Change, kahit na ang Grey Wolf King na iyon ay nahirapang patayin si Xiaoyan sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, matagumpay na nakatakas si Xiaoyan sa 2 laban na sumiklab sa Grey Wolf King sa 4 na maikling araw na ito. Bukod dito, sa sobrang lakas ng espiritual na lakas ni Xiaoyan, naiwasan niya ang paghahanap ng Grey Wolf King. Nagresulta ito sa wala siyang pagpipilian kundi utusan ang iba pang mga magical beast sa loob ng bulubunduking ito na hanapin ang mga bakas ni Xiaoyan. Siyempre, kasama ang mga trump card na kasalukuyang nasa kamay ni Xiaoyan, kailangan lang niyang kunin ang Earth Demon Puppet para patayin ang Grey Wolf King na ito. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Ang isang kalaban sa antas na ito ay nagkataon kung ano ang pinakakailangan niya. Ang lakas ni Chen Yun at ng 3 dakilang elder ng Wind Lightning Northern Pavilion ay higit na nalampasan si Xiaoyan. Kaya naman, kinailangan ni Xiaoyan ang paggamit ng iba pang paraan upang labanan sila. Ngayon,
Gayunpaman, kailangan lang niyang umasa sa sarili niyang lakas para harapin ang Grey Wolf King. Si Xiao Yan ay nagawang labanan siya at matagumpay na tumakas. Ito ang pinakamagandang pagsasanay para sa kanya. Kaya naman, natural na hindi siya gagawa ng isang kilusang pagpatay at papatayin ito. Nagtataka ako kung ang taong iyon ay tumatalon-talon pagkatapos mabigang mahanap ako nitong nakaraang 2 o 3 araw. Masayang tumawa si Xiao Yan. Lumingon siya at nagpakita sa katawan ng Great Land Demon Bear. Naglabas siya ng punyal at ipinasok sa katawan ng halimaw. Pagkatapos nito, kumuha siya ng dilaw na Monster Core. Ang isang Rank 6 Monster Core ay malamang na maging kapaki-pakinabang kapag pinino niya ang mga table tasks sa hinaharap. Lumapit si Xiao Yan sa gilid ng maliit na batis, hinugasan ang Monster Core, at inilagay ito sa kanyang storage ring. Tiningnan niya ang medyo miserableng figure na lumitaw sa ibabaw ng lawa at hindi sinasadyang umiling. Ang panahong ito ng pagkakaroon ng kampo sa labas ay ginawa siyang maihahambing sa isang mukhang ganid na tao. Lalo akong nagiging pamilyar sa 3,000 lightning movement. Gayunpaman, hindi pa ako nagtagumpay sa pagbuo ng isang avatar. Ang mold dito na 3,000 lightning illusionary body na ito ay talagang hindi madaling makabisado. Isang jade green na apoy ang kumikislap sa kamay ni Xiao Yan, sinisingaw ang lahat ng tubig dito, habang si Xiao Yan ay mahinang nagsalita na nakasimangot. Mayroon pang humigit kumulang 20 araw bago magsimula ang pagtaas ng enerhiya ng Heaven Eye Mountain Range. Ayon sa bilis ko, dapat akong makaalis sa bulubunduking ito pagkatapos ng 10 araw o higit pa. Sa oras na iyon, lilipad ako sa Heaven Eye Mountain Range. Kung makakagawa ako ng avatar sa natitirang oras na ito ay depende sa aking swerte. Napabuntong hininga si Xiao Yan. Tumayo siya, at tatalikod na sana at aalis nang bigla siyang nagtaas ng kilay. Napatingin siya sa malayong langit. Isang malaking grupo ng mga itim na figure ang sumugod mula sa direksyong iyon. Maaari pang ang maamoy ng isa ang isang siksik, mabangis na amoy. Mabilis silang dumating sa oras na ito. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiao Yan nang makita niya ito. Huminto siya, pinag-cross ang mga braso sa dibdib, at napangiti habang pinagmamasdan ang unti-unting lumalapit na itim na figure. Brat, iwan mo ang starchless fruit. Kung hindi, puputulan ko ang laman ng iyong katawan at kakainin ko. Ang itim na figure ay hindi pa dumarating nang ang isang galit na dagandong ay ipinadala sa ibabaw. Ang dagandong ay naging sanhi ng panginginig ng mga magical beast sa bahaging ito ng kagubatan. Ang itim na figure, na unti-unting lumalapit, ay isang napakalaking lumilipad na magical beast. Nakabuka ang napakalaking pakpak nito. Nagdala ito ng malakas na sipol ng hangin habang dumidiin ito patungo sa kagubatan sa ibaba, na naging sanhi ng pagyuko ng mga puno. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may hubad na pang-itaas na katawan na natatakpan ng maraming sugat, ay buong pagmamalaki na nakatayo sa ulo ng magical beast. Isang pares ng pulang-pula na mata ang marahas na nakatingin kay Xiao Yan sa tabi ng maliit na batis. Maraming magical beast na may iba't ibang laki sa likod ng malaking lalaki. Sa isang sulyap, lahat sila ay medyo malakas. Tila tinawag ng lalaking ito ang lahat ng mga subordinate na maaari niyang ipatawag sa pagkakataong ito. Ikaw ay isang commander na sumangkop sa isang bundok at nagproklama sa iyong sarili bilang hari. Bakit mo ako patuloy na hinahabol dahil sa isang starchless fruit? Hindi ba iyon karapat-dapat para sa iyo? Tiningnan ni Xiao Yan ang malaking lalaki na may hubad na pang-itaas na katawan habang nagsasalita ito. Ang taong ito ay ang pinuno ng bulubunduking ito, ang Grey Wolf King. Napakataas ng kanyang lakas. Maaari siyang umasa sa kanyang sariling lakas upang mag-transform sa isang tao. Ito ay hindi isang madaling bagay. Dapat itong malaman na ang pagbabago ng isang magical beast ay katulad ng pagsilang ng isang high-tier medicinal pill at isang kidlat na kapigatian ang bababa. Kung matitiis ito, matagumpay na mababago ng isang tao ang kanyang katawan. Kung ang isa ay hindi makatiis, malamang na ang isa ay mamamatay sa kidlat. Siyempre, kung ang isang tao ay nagtataglay ng body transforming pill, maiiwasan ng isa ang mapanganib na hakbang na ito. Gayunpaman, ang Grey Wolf King na ito ay malinaw na hindi mahanap ang high-tier medicinal pill na iyon.
Pagkatapos ng lahat, ang body transforming pill ay isang tier 7 medicinal pill. Ito ay maaaring ituring na isa sa mga pinakapambihirang medicinal pill sa loob ng Magical Beast World. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin upang makuha ito. Anong kalokohan? Ang Grey Wolf King ay nanumpa matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Siya ay tumalon pababa mula sa likuran ng lumilipad na hayop at bumagsak sa lupa ng malakas, lumilitaw na parang isang napakalaking tore. Ang malaking puwersang iyon ang naging dahilan ng pagsabog ng maliit na batis sa tabi niya. Ang mga patak ng tubig ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Ibigay mo sa matandang ito. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Nakatitig kay Xiaoyan ang pulang mata ng Grey Wolf King. Kaagad, ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa. Napakalaking bitek ang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Naglabas din ng swoosh ang kanyang katawan habang sumugod ito patungo kay Xiaoyan. Ang matatalas na parang kutsilyong kuko sa kanyang mga daliri ay marahas na tumusok patungo sa lalamunan ni Xiaoyan. Isang pares ng malabong itim na peklat ang nabuo sa hangin kung saan dumaan ang kuko. Napangiti lang si Xiaoyan nang makita niya ito. Gumalaw ang kanyang mga yabag at umatras siya ng mahigit 12 hakbang bilang isang reflex action. 3 after images ang lumitaw habang madali niyang naiwasan ang pag-atake ng Grey Wolf King. Ang pagsasanay ng 3,000 lightning movement ay nakatanim na sa kanyang mga buto. Sa bawat pag-iwas niya, ay activate niya ang 3,000 lightning movement sa limitasyon nito. Munting bastos, marunong ka talagang umiwas. Ang Grey Wolf King ay galit na umungal nang ang kanyang pag-atake ay naiwasan ni Xiaoyan. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkadismaya. Ang kanyang lakas ay malinaw na mas malaki kaysa sa lakas ni Xiaoyan, ngunit ang kabilang partido ay mas madulas kaysa sa isang loach. Hindi niya magawang hawakan ang katawan ng kabilang partido. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang Grey Wolf King na kumikilos ng baliw. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang nagdilim ang mga mata niya. Biglang bumaling ang magkabilang mata niya sa isang after image na nasa harapan niya. 2 sa 3 after images na naiwan niya ay mabilis na nawala. Gayunpaman, ang panghuling ito ay napanatili ang paninindigan nito. Bahagyang naramdaman ni Xiaoyan ang isang espiritual na lakas na kumakalat mula sa katawan nito. Tagumpay. Tagumpay. Natigilan si Xiaoyan habang tinitingnan ang after image na ito na hindi nawala. Napatulala siya. Wala siyang kontrol sa sarili niya kanina. Sino ang mag-aakala na siya ay talagang pagsasama-samahin ang isang avatar sa nakakalito na paraan? Sa wakas ay nakabawi si Xiaoyan mula sa kanyang pagkamangha pagkaraan ng ilang sandali. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay nagmamadaling sumenyas, at ang after image ay nag-transform sa isang invisible light spot bago pumasok sa mga kilay ni Xiaoyan. Isa lang itong avatar seed. Gayunpaman, ang mahirap na hakbang na ito sa paglikha ay nagawa na. Kasunod nito, kung ang isa ay pagalitin at pinuhin ito, ang 3,000 lightning illusionary body ni Xiaoyan ay magagawang maayos na magsama-sama sa hinaharap. Hana. Maraming salamat. Dahil sa pagpapahiram mo sa akin ng tulong, papayagan kitang ipagpatuloy ang pagiging Panginoon ng bundok na ito sa ligtas na paraan. Tumawa ng malakas si Xiaoyan sa Grey Wolf King. Inalog-alog niya ang kanyang mga balikat at mabilis na kumalat ang isang pares ng malakristal na buto. Ang Grey Wolf King ay agad na nagpakawala ng galit nang makita si Xiaoyan na naghahanda upang tumakas. Nakahakbang pa lang siya nang biglang nanigas ang katawan niya. Ang mga mata niya ay parang nakakita ng multo. Tinitigan niya ang mga pakpak ng buto ng kristal sa likod ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sumigaw siya sa takot. Heaven Phoenix Demon Wings. Battle Through the Heavens. Kabanata 989. Ang tatlong malaking angka ng Magical Beast World. Heaven Phoenix Demon Wings. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang gulat na bulalas na lumabas sa bibig ng Grey Wolf King. Agad na nabaling ang kanyang tingin sa bone wings sa kanyang likod. Naningkit ang dalawang mata niya habang nagtatanong. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Ang Grey Wolf King ay unti-unting nakabawi matapos ang pagkabigla ay tumagal ng ilang sandali. May kaunting takot ang kanyang tingin habang nakatingin kay Xiaoyan. Mabilis na umatras ang magkabilang paa niya.
Bagamat ang laman at ang mga balahibo sa mga buto ay nawala na, ang espesyal na pabango na nasa loob ng mga pakpak ng buto ay nagpapahintulot sa kanya na agad na makilala ang mga ito. Noon, minsan na siyang nakakita ng isang tunay na Heaven Demon Phoenix. Ang pressure na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at bloodline ay naging isang alaala na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Saan mo nakuha itong pares ng Heaven Phoenix Demon Wings? Ang mga mata ng Grey Wolf King ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang siya ay nagsasalita sa isang solemn na paraan. Mula sa hitsura ng mga buto ng pakpak, sila ay dapat na nagmula sa isang patay na Heaven Demon Phoenix. Gayunpaman, ang Heaven Demon Phoenix ay isang peak existence sa loob ng Magical Beast World. Bagamat sila ay medyo maliit sa bilang, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng lubhang nakakatakot na lakas, at ang potensyal ng tagapagmana ay nakakatakot. Bukod dito, ang bawat Heaven Demon Phoenix ay babalik sa altar ng kanilang tribo kapag malapit na silang mamatay. Imposible para sa isang tagalabas na makakuha ng isang bagay na may kaugnayan sa Heaven Demon Phoenix lalo na ang pares ng Heaven Phoenix Demon Wings sa katawan nito. Anong uri ng mahiwagang hayop ang kinabibilangan ng Heaven Phoenix Demon Wings na ito? Tanong ni Xiaoyan. Hindi mo alam ang tungkol sa Heaven Demon Phoenix. Natigilan ang Grey Wolf King nang marinig niya ang tanong ni Xiaoyan, na parabang nasasaksihan niya ang isang nakakatuwang bagay. Heaven Demon Phoenix. Ang misteryosong bangkay noon ay dapat itong tinatawag na Heaven Demon Phoenix. Bulong ni Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Agad siyang ngumiti at tumingin sa Grey Wolf King habang sinasabi niya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa Heaven Demon Phoenix na ito. Brat, sino ka sa tingin mo? Naglakas loob ka talagang magsalita sa matandang ito sa ganitong paraan. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gilas dahil lang sa nakuha mo ang isang pares ng Heaven Phoenix Demon Wings. Kung alam ng Heaven Demon Phoenix na ginamit mo ang mga pakpak ng miyembro ng kanilang tribo para gumawa ng lumilipad na Dao technique, malamang nasisimulan kanilang habulin at hindi titigil sa paggawa nito hanggang sa mamatay ka. Sa oras na iyon, huli na para umiyak ka pa. Galit na tumawa ang Grey Wolf King. Bumalik sa realidad ang kanyang isip nang marinig ang mga hindi magandang salita ni Xiaoyan. Kung matalino ka, ibibigay mo ang starchless fruit sa matandang ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sisirain kita ngayon. Ang matingkad na pulang dila ng Grey Wolf King ay dinilaan ang kanyang mga labi habang ang kanyang medyo dugong tingin ay nakatitig kay Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa sa isang biglaang paraan. Ang kanyang katawan ay naglabas ng swoosh na tunog bago lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Isang galit na dagandong ang napalabas. Ang kanyang kamao, na may mga ugat na pumipintig dito, ay nagdala ng isang mababa, malalim na sonic boom habang ito ay marahas na dumurog. Bahagyang pinagmasdan ni Xiaoyan ang Grey Wolf King, na nagpakita ng ligaw at marahas na pag-atake. Pinitik niya ang kanyang daliri at bumungad sa kanyang harapan ang isang maliwanag na pilak na kinang. Bang! Ang kamao ng Grey Wolf King ay marahas na nabasag sa silver glow. Isang malabong metal na tunog ang lumitaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Grey Wolf King nang damapo ang kanyang kamao. Naramdaman na lang niya na tila namamanhid ang braso niya sa mga sandaling ito. Bago pa siya maka-atres, isang kulay pilak na kamao ang mabilis na hamampes sa kanyang dibdib. Bang! Sinalubong ng kamao ang target nito at naramdaman ng Grey Wolf King na bahagyang tumimas ang kanyang lalamunan. Bumalatay ang gulat sa kanyang mga mata. Nakakatakot na puwersa. Nagmula ba talaga ito sa brat na ito? Malungkot na dumaong ang katawan ng Grey Wolf King. Ang kanyang mga paa ay humakbang ng mahigit 100 hakbang, bawat isa ay hamampes ng hindi bababa sa kalahating talampakan ang lalim sa lupa, bago unti-unting huminto. Napaangat siya ng ulo sa gulat. Kaagad, nanliit ang kanyang mga mata at huminto sa isang kulay pilak na figure ng tao sa harap ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang isang pahiwatig ng panganib mula sa figure ng tao na hindi gumagalaw kahit kaunti. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang isa ay sagutin ang aking tanong at ipagpatuloy ang iyong pagiging hari ng mga bundok, at pangalawa, hayaan mo akong patayin ka ngayon. Tumingin si Xiaoyan sa Grey Wolf King mula sa itaas at nagsalita sa mahinang boses.
Sa iyo lang. Galit na tumawa ang Grey Wolf King. Kasama nito. Ngumiti si Xiaoyan. Itinuro ng kanyang daliri ang Grey Wolf King. Ang Earth Demon Puppet sa tabi niya ay agad na nagpakawala ng putok habang ito ay sumugod pababa na parang bola ng kanyan bago marahas na nabangga ang Grey Wolf King. Nagulat ang Grey Wolf King nang makita niya ang Earth Demon Puppet na sumusugod. After ng maikling palitan kanina, malinaw niyang naiintindihan kung gaano nakakatakot ang kulay pilak na demonyong ito. Bagamat siya ay natakot, may isang bagay na pumukaw ng malalim na kabangisan sa kanyang katawan. Bahagyang namula ang magkabilang mata niya at umungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Kaagad, umarangkada siya at marahas na nabangga ang Earth Demon Puppet. Pinili ng Grey Wolf King na lumaban gamit ang kanyang pisikal na katawan laban sa Earth Demon Puppet. Ito rin ang paraan ng pakikipaglaban na pinagdadalubhasaan ng magkabilang partido. Kakapalat lang nila ng ilang suntok, gayunpaman, nang mahayag ang agwat sa pagitan ng dalawa. Ang lakas ng Earth Demon Puppet ay higit na nalampasan ang Grey Wolf King. Bukod dito, ang agwat sa pagitan ng mga pisikal na katawan ay isang buong antas na mas mataas. Masasabi ng isa ang mas malakas sa dalawa sa sandaling magkasagupaan sila. Bang! Marahas na nagsalpukan ang magkabilang kamao. Isang alon ng nakakatakot na hangin ang lumabas. Ang mga fragment ng bato sa lupa ay ganap na sumabog sa sandaling ito, na nagiging pulbos. Ang maliit na batis sa gilid ay nagbuga din ng ingay. Maraming mga alon na may taas na 200 talampakan ang pumailan lang. Ang mga puno sa paligid ay nasangkot din sa labanan kung saan marami sa kanila ang nasira. Bahagyang nanginig ang katawan ng Earth Demon Puppet habang nagkalat ang hangin ng palad. Umatras ito ng kalahating hakbang habang ang mga paa ng Grey Wolf King ay hamagod sa lupa, na bumubuo ng peklat na mahigit 10 metro ang layo. Noon lang halos hindi niya na-stabilize ang kanyang katawan. Nang muli niyang iangat ang kanyang ulo, ang mabangis na aura ay tuluyang natakpan ng pagkabigla. Malinaw niyang naunawaan na hindi imposible na patayin siya ng halimaw na ito, dahil sa nakakatakot nitong lakas. Matapos umatras, ang Earth Demon Puppet, na hindi nakatanggap ng mga utos ni Xiaoyan, ay muling humakbang pasulong. Ang katawan nito ay nagpatuloy sa pag-charge patungo sa Grey Wolf King. Tumigil ka, sandali. Inaamin kong talo ako. Ang Grey Wolf King ay nagmamadaling sumigaw. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago nang makita niya ang Earth Demon Puppet na umaakay na may mabangis na aura. Mabilis na huminto ang Earth Demon Puppet pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Isang pares ng walang laman na mga mata ang nakatitig sa Grey Wolf King, na naging dahilan upang makaramdam ng lamig ang kanyang balat. Napangiti si Xiaoyan sa langit. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, huminto sa tabi ng Earth Demon Puppet, at sinabing, "Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa Heaven Demon Phoenix na ito." Pinunasan ng Grey Wolf King ang isang sinulid ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakakatakot pa rin ang kanyang tingin habang sinusulyapan ang Earth Demon Puppet. Pagkatapos nito, nanggigigil ang kanyang mga ngipin at medyo ayaw niyang sinabi. Ang Heaven Demon Phoenix ay lubos na kilala sa loob ng Magical Beast World. Ang isang tribong tulad nila ay may reputasyon na katulad ng sa Peel Tower o Hall of Souls sa Central Plains. Bukod dito, sila ay tunay na kabilang sa pinakamataas na antas. Hanggat ang mga matatanda sa loob ng tribo ay tumulong sa pag-activate ng kamalayan nito, ang bawat Heaven Demon Phoenix ay lulandag sa rank 5 sa kanilang pagsilang, at magkakaroon ng katalinuhan na maihahambing sa katalinuhan ng mga tao. Karamihan sa mga nasa hustong gulang na Heaven Demon Phoenix ay nasa rank 7 level. Ang ilan sa kanilang mga elite ay nakakaabot pa ng nakakatakot na rank 8 level. Kaya, sa kabila ng kakaunti ang tribo ng Heaven Demon Phoenix, nagtataglay ito ng napaka-impluwensyang papel sa kontinente ng Daochi. Kahit na ang mga paksayon tulad ng Peel Tower at Hall of Souls ay sobrang magalang sa kanila. Bawat miyembro ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay babalik sa altar ng tribo at maghihintay na mamatay kapag nalalapit na ang kamatayan. Sa makatuwid, napakahirap para sa labas ng mundo na makakuha ng anuman mula sa kanilang mga katawan. Ang isang dahilan ay napakahirap nilang makuha, at ang pangalawa ay,
kung matuklasan ng tribo ng Heaven Demon Phoenix na nakuha ito ng isa, ang kanyang katapusan. Ang Grey Wolf King ay hindi sinasadyang tumingin kay Xiaoyan sa isang nagagalak na paraan pagkatapos magsalita hanggang sa puntong ito. Paano kung si Xiaoyan ay may napakalakas na katulong? Ang kaunting lakas na ito ay hindi man lang karapat-dapat na banggitin sa harap ng tribo ng Heaven Demon Phoenix, ngunit ang taong ito ay nangahas na gamitin ang Heaven Phoenix Demon Wings nang walang anumang pagtatangkang itago ang mga ito. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa mga nanlilisik na mga mata ng Grey Wolf King. Bahagya siyang kumunot ang noo. Bagamat inaasahan niyang magiging kakaiba ang bangkay ng magical beast, hindi niya akalain na ang taong ito ay talagang magkakaroon ng ganoong katayuan at malakas na background sa mundo ng magical beast. Mayroon bang iba pang paksayon sa loob ng magical beast world na maaaring makipaglaban sa Heaven Demon Phoenix? Tila may naisip si Xiaoyan at muli siyang nagtanong. Naalala niya si Zian. Ang kanyang dugo ay nagawang sugpuin ang asensya ng dugo ng Heaven Demon Phoenix. Malamang na ang kanyang aktwal na katawan ay isa ring pambihirang nilalang. Ang Grey Wolf King ay nag-alinlangan sandali nang marinig ito. Sa wakas, sumagot siya. May dalawang tribo. Pareho silang may pamana hanggang sa sinaunang panahon. Ang isa sa kanila ay ang Nine Serendip Ground Python habang ang isa ay ang Void Ancient Dragon. Nine Serendip Ground Python. Void Ancient Dragon. Dahan-daang binulong ni Xiaoyan ang dalawang pangalang ito sa kanyang bibig. Nagsalubong na naman ang mga kilay niya. Wala siyang gaanong pagkaunawa sa lahat ng ito. Natural, hindi niya alam kung sino sa dalawang Zian ang kabilang. Ang dalawang tribong ito ay lubhang nakakatakot din. Ang Nine Serendip Ground Python ay may malaking populasyon. Siyempre, karamihan sa kanila ay hindi puro dugo. Gayunpaman, ito ang nagbigay daan sa Nine Serendip Ground Python na magtatag ng isang napakalaking tribo. Walang kakulangan ng mga makapangyarihang nilalang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang isang magical beast ay may mahabang buhay. Ang mga tagumpay na naipon sa paglipas ng panahon, ang isang mas kahangahangang dragon ay mas natural sa paglipas ng panahon. Misteryoso. Hindi ko rin alam ang tungkol sa tribong ito, gayunpaman, ang kanilang lakas ay isang bagay na hindi na kailangang banggitin dahil ang sabi ng Void Ancient Dragon na ito ay tinatrato ang Heaven Demon Phoenix. Bilang pagkain. Ang mukha ng Grey Wolf King ay medyo kakaiba nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Ang lakas ng Heaven Demon Phoenix ay sobrang nakakatakot kaya nagdulot ito ng lamig sa puso ng isang tao, ngunit talagang kumakain ang Void Ancient Dragon na ito. Kahit siya ay naramdaman na ang mga salitang ito ay lubhang katawa-tawa. Ubo. Ito ay isang bagay lamang na narinig ko mula sa mga alingawngaw. Ang Void Ancient Dragon ay ang pinakamahiwagang magical beast sa Magical Beast World. Ito ay usap-usapan na maaari silang tumawid sa mga walang laman na dimensyon kung gusto nila, at ang mga perpektong bundok para sa paglalakbay sa kalawakan at mga sukat. Kaya, hindi ko rin alam ang eksaktong sitwasyon. Tuyong umubo ang Grey Wolf King. Agad siyang tumingin kay Xiaoyan at sinabing, "Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Tumawid sa mga walang laman na dimensyon. Itong Void Ancient Dragon ay talagang naaayon sa pangalan nito. Iniisip ko kung kabilang sa tribong ito si Zian. Ang ilan sa kanyang kakayahan ay may kaugnayan sa espasyo." Nakatagilid ang ulo ni Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip sandali sa kanyang puso, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinulyapan ang Grey Wolf King. Iginalaw niya ang kanyang kamay na parang naghahadges ng kung ano at may lumipad na prutas mula sa kanyang storage ring. "Kunin mo. Ito ang iyong gantimpala. Bukod pa rito, umaasa ako na ilihim mo ang bagay na ito ngayon maliban kung ayaw mong pamunuan ang bulubunduking ito." Ang Grey Wolf King ay natuwa nang matanggap ang mapula-pulang prutas. Maingat niyang inilagay ito sa kanyang storage ring at sinabing, "Makatiyak ka na kami, ang mga magical beasts, ay tutuparin ang aming mga salita. Hindi kami tulad ninyong mga tao na gustong balikan ang mga iyon. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito dahil ang pagsasabi sa iba ay magdudulot lamang ng problema sa akin. Hihi, gayunpaman, dahil sa pagbabalik ninyo sa akin ng starchless fruit na ito,
ipapaalala ko sa inyo na hindi niya hahayaan ang Demon ng Phoenix na mabuti. Kung hindi, hahabulin ka nila hanggang sa wala ka ng mapagtataguan. Ang Grey Wolf King ay tumalon pagkatapos magsalita, nagmamadaling pumunta sa ulo ng napakalaking magical beast. Sa mahinang sigaw, itinuro niya ang magical beast at umalis na may sumisipol na hangin. Napabuntong hininga din si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkawala ng Grey Wolf King. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga buto ng pakpak sa kanyang likod, ngunit hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa. Ang bagay na ito, tila naging maraming problema. Battle Through the Heavens. Kabanata 990. Tempering the Avatar. Isang bonfire ang naglalabas ng mahinang apoy na panlas sa loob ng madilim na kagubatan. Kumalat ang liwanag, na naging sanhi ng pagkakulayan ng malabong pulang glow ang kagubatan sa loob ng 100 metrong radius. Naka-crossleg si Xiaoyan sa tabi ng bonfire. Ang liwanag mula sa apoy ay nagliwanag sa kanyang mukha, at tila tinakpan ang kanyang katawan ng isang layer ng malabong pulang sinulid. Sa sandaling ito, mariing nakapikit ang dalawa niyang mata. Ang fire seal sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naglalabas ng mahina at mahinang liwanag. Ang katahimikang ito ay nagpatuloy saglit bago biglang idinilat ni Xiaoyan ang kanyang dalawang mata. Isang invisible energy ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mabilis itong pumihit sa tabi niya at nag-transform bilang isang tao. Bukod dito, ang hitsura ng taong ito ay tila isang replika ni Xiaoyan. Lumingon si Xiaoyan para tingnan ang avatar na ito. Malabo niyang nakikita ang liwanag, na ibinubuga mula sa apoy, sa pamamagitan ng katawan nito. Ang lakas ng avatar na ito ay dapat nasa Dowling class lamang. At saka, ang oras na maaari itong umiral ay masyadong maikli. Kung ito ay isang taong may matalas na mata, ang tao ay maaaring sabihin kung ano ito sa isang sulyap. Sumimangot si Xiaoyan at mahinang bamulong. Ayon sa paraan ng pagsasanay sa isip ni Xiaoyan, ang kanyang unang hakbang ay ang pagbuo ng isang avatar. Kung ang isang tao ay matagumpay na nakabuo ng isang avatar, ang susunod na kailangan gawin ay ang pagtitimpi sa avatar na ito hanggang sa makontrol nito ang isang lakas na katulad ng lakas ng lumikha. Bagaman ito ay madaling sabihin, napakahirap gawin ito. Dahil sa kakayahan ni Fei Tian, nakuha lang niya ang kanyang avatar para maabot ang intermediate level sa kabila ng paghasa nito sa loob ng maraming taon. Malayo pa ang distansya bago ito umabot sa mastery level. Bukod dito, katatapos lang ni Xiaoyan sa unang hakbang. Nagkaroon ng malawak na agwat hanggang sa susunod na hakbang. Ayon sa isinasaad ng paraan ng pagsasanay, kailangan ng isang tao na unti-unting pagsamahin ang lakas ng kidlat ng hangin sa avatar, at pagkatapos ay gamitin ang lakas ng kidlat ng hangin upang itago ang espiritual na ripple. Kaya, ito ay magsisilbing depensa at pati na rin itago ang espiritual na sikreto. Napatingin si Xiaoyan sa avatar sa tabi niya habang ang kaisipang ito ay mabilis na nananatili sa kanyang puso. Ang kidlat na kumikinang sa ibabaw ng avatar ni Fei Tian noon ay malamang na maipaliwanag sa pamamagitan nito. Bukod dito, ang lakas ng kidlat ng hangin ay naging pamamaraan din ng pag-atake ng kanyang avatar. Ang lakas nito ay napakahusay. Gayunpaman, walang lakas ng kidlat ng hangin sa loob ng aking katawan. Ang kaunting natanggap ko noong nagsasanay ng 3,000 lightning movement noon ay hindi pa sapat. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang iniisip niya ito. Kung ang avatar ay walang proteksyon ng wind lightning strength, ito ay tiyak na magiging isang matinding disbentaha kung ito ay makakatagpo ng isang malakas na bagay tulad ng Fallen Heart Flame, na maaaring magdulot ng pinsala sa isang espiritu. Ang kapalaran ng avatar ni Fei Tian ay ang pinakamahusay na pag-aaral ng kaso. Pero, saan ko makukuha ang wind lightning strength na ito? Noon, nagsumikap ako para lang maka-absorb ng kaunting wind lightning strength, iyon ay halos hindi sapat para sanayin ang 3,000 lightning movement. Ang kawayan na kahoy na panggatong sa kamay ni Xiaoyan ay nabasag ng pulbos nang hindi niya namamalayan. Natawa siya nang hindi sinasadya nang makita ito. Ang 3,000 lightning illusionary body na ito ang naging dahilan ng pananakit ng ulo niya. Tanga, sinong nagsabi na talagang kailangan mong gumamit ng wind lightning strength?
Isa lang ito sa mga paraan ng tempering. Mabuti rin kung gagamit ka ng iba pang anyo ng enerhiya. Ang lakas ng heavenly flame sa loob ng katawan mo ay maraming beses na mas malakas kaysa sa wind lightning strength na iyon, lalo na ang fallen heart flame. Kung maaari mong pagsamahin ito sa avatar, hindi ito matatakot sa anumang kakaibang enerhiya na maaaring magpasuko sa mga espiritu sa hinaharap. Kaya, ang tanging di kasakdalan ng avatar ay nireremedyohan mo. Ang lakas nito ay magiging maraming beses na mas malakas kaysa sa avatar ni Fei Tian. Biglang lumabas ang boses ng pagtuturo ni Tian Wu Zunzi mula sa ring habang sumasakit ang ulo ni Xiaoyan. Natigilan si Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mungkahi. Bahagyang mamulong siya. Gayunpaman, ang paraan ng pagsasanay ay nagsabi na gamitin ang wind lightning strength upang pasiglahin ang avatar. Hindi ba masisira ng paggamit ng ibang enerhiya ang avatar lalo na kung ang fallen heart flame ang gagamitin? Nagagawa nitong saktan ang mga espiritu. Hindi ba magiging wala na ang espiritual na avatar sa sandaling makipag-ugnayan sila? Lahat ng bagay sa mundo ay ang kayamanan ay nakukuha mula sa panganib. Ang fallen heart flame ay ganap mo ng napino. Kailan mo ito nakitang tinanggihan ang iyong kaluluwa? Hanggat nahawakan mo ng maayos ang equilibrium ng tempering at dahan-daang magpatuloy, malapit na ang mastery ng avatar. Paliwanag ni Tian Wu Zunzi. Si Xiaoyan ay hindi isang hanggal na tao. Bigla ring naunawaan ang kanyang puso pagkatapos ng paalala ni Tian Wu Zunzi. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin. Talagang tulad ng sinabi ni Tian Wu Zunzi, at magiging mahirap para sa kanya na makakuha ng malaking halaga ng wind lightning strength. Dahil ito ang nangyari, mas mainam na subukan niyang palakasin ang avatar gamit ang isang heavenly flame. Wala siyang mawawala kung mabibigo siya. Gayunpaman, kung siya ay magtagumpay, ang huling natitirang di kasakdalan ng espiritual na avatar ay kanyang malulunasan. Tiyak na malaking tulong ito kapag nakipag-away siya sa iba sa hinaharap. Dahil ito ang kaso. Subukan natin ito. Nagpasya si Xiaoyan sa kanyang puso. Mabilis na nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala pang 20 araw bago nagsimula ang energy tide sa Heaven Eye Mountain Range. Batay sa layo na kailangan niyang takbuhan, dapat ay makatawid na siya sa bulubunduking ito pagkatapos ng 5 o 6 na araw. Sa oras na iyon, gagawin niya ang lahat at magmadali sa Heaven Eye Mountain Range. Kaya naman, pinakamainam kung makakagawa siya ng pag-unlad sa loob ng 5 hanggang 6 na araw na ito. Kung hindi, ang Dowling class avatar na ito ay hindi makakatulong sa kanya. Diniin ng daliri ni Xiaoyan ang avatar sa tabi niya. Umiling ito bago nag-transform sa isang invisible light na pumasok sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Xiaoyan, lumitaw ang Earth Demon Puppet. Binantayan siya nito. Noon lamang dahan-daang pumikit si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang isip, pumasok sa espiritual na dagat sa kanyang mga kilay. Unti-unting lumitaw ang ilusyonaryong figure ni Xiaoyan sa rehiyon ng dagat. Bahagyang nagiba-iba ang espiritual na lakas sa kanyang harapan at isang maliit na liwanag na lugar ang nagbuga ng mahinang liwanag. Kaagad, lumitaw ang avatar sa gitna ng espiritual na pagbabago bago sa ibaba. Naka-cross-legged ang espiritu ni Xiaoyan habang ang avatar na nasa harapan niya ay mabilis ding umupo. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Xiaoyan matapos itong makita. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kumpol ng fallen heart flame. Ang espiritual na dagat sa ibaba ng Xiaoyan ay nag-iba-iba sa sandaling lumitaw ang kumpol ng fallen heart flame na ito. Bagamat ang bagay na ito ay nasakop na ni Xiaoyan, ang epekto nito ng pagpigil sa isang espiritu ay naging sanhi pa rin ng espiritual na lakas na panatilihin ang distansya nito. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa reflexive action ng espiritual na dagat. Iniwas niya ang kanyang kamay at ang fallen heart flame ay lumipad palabas. Kaagad, binalot nito ang avatar sa harap ni Xiaoyan. Nabalot pa lang ng apoy sa avatar ni Xiaoyan nang biglang manginig ang katawan nito. Ang orihinal nitong ilusyon na katawan ay naging mas mapatla. Bawasan ang temperatura. Kailangan mong panatilihin ang apoy sa isang partikular na espesyal na temperatura. Hanggat kalmado ka at maiwasang maistorbo, dapat mong gawin ito gamit ang iyong kakayahan sa pagkontrol ng apoy.
Ang malambot at malalim na boses ni Tian Wu Zunzi ay tumunog sa loob ng espiritual na rehiyon ng dagat. Gumalaw ang mga daliri ni Xiaoyan. Ang apoy na nakabalot sa avatar ay unti-unting lumabo, na naging sanhi ng unti-unting pagbaba ng temperatura. Kasunod ng pagbaba ng temperatura ng Fallen Heart Flame, bahagyang nabawasan ang pagyanig ng katawan ng avatar. Gayunpaman, malabo pa rin itong nanginginig. Ang pag-iisip ni Xiaoyan ay napanatili sa isang hindi nakakagambalang kondisyon. Dahan-dahan niyang pinigilan ang temperatura ng apoy. Habang bumababa ang temperatura ng apoy, ang iba't ibang visual cues na ibinigay ng avatar ay pumasok din sa ulo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, tinukoy ni Xiaoyan ang pinakamagandang temperatura sa paraang parang kidlat. Ito ay isang napakahirap na paraan ng kontrol. Nangangailangan ito ng sobrang malupit na kakayahang kontrolin ang apoy. Sa ilalim ng pagpipino ng Fallen Heart Flame, unti-unting lumalakas ang avatar. Kasabay nito, kailangan ni Xiaoyan na kontrolin ang temperatura ng apoy at itaas ito ayon sa resistensya ng avatar. Kaya, kailangan niyang paulit-ulit na ayusin ang temperatura ng Fallen Heart Flame para makuha ang tempering effect. Ang mahusay na kontrol na ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng kapasidad ng pag-iisip. Kahit na sa pagtitiis ni Xiaoyan, malinaw niyang naramdaman ang pagod na pakiramdam na unti-unting kumakalat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bagamat ang proseso ay nakakaubos ng malaking atensyon, dapat sabihin na ang kontrol ni Xiaoyan sa Fallen Heart Flame ay umabot na sa perpektong yugto. Ang orihinal na illusory na avatar ay unti-unting nagiging substance-like sa ilalim ng tempering ng Fallen Heart Flame. Maaaring napakabagal ng prosesong ito, ngunit kung makikita ito ni Fei Tian at ng mga taong iyon sa Wind Lightning Pavilion na nagpractice ng 3,000 Lightning Illusionary Body, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Ang ganitong bilis ay maaaring mukhang mabagal, ngunit ito ay lubhang nakakatakot. Kung ikukumpara dito, ang bilis nilang gumamit ng Wind Lightning Strength para palamigan ang kanilang avatar ay parang pagong na gumagapang. Napangiti si Tian Wu Zunzi sa isang kasiya siyang paraan nang makita si Xiaoyan na pumasok sa isang ritmo pagkatapos ng isang simpleng paalala. Pagkatapos noon, unti-unti siyang nawala. Dalawang Xiaoyan ang nakaupo na magkaharap sa loob ng espiritual na espasyo. Ang isa ay nagpakita ng Soul M na habang ang isa ay nakabalot sa isang hindi nakikitang apoy. Ang ilusyonaryong katawan ng mga avatar ay tahimik na nag-iiba-iba sa loob ng apoy. Habang dinadalisay ito ng apoy, dahan-daang sumanib sa avatar ang mga sinulid ng napakahinang apoy, na nagdulot ng ilang hindi nakikitang apoy na lumitaw sa transparent na katawan. Unti-unting nawala ang gabi. Nang ang mga unang sinag ng araw sa umaga ay nakakalat, si Xiaoyan, na nasa tabi ng apoy, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang isang pagod ay bahagyang naruroon sa loob nila. Ang pagkahapon ng espiritual na lakas ni Xiaoyan sa gabi ay hindi bababa sa mga resulta ng pakikipaglaban sa isang malaking labanan sa iba. Talagang mahirap ang avatar tempering na ito. Ayon sa bilis na ito, malamang na mangangailangan ito ng hindi bababa sa 2 buwan bago ito maabot ang intermediate level. Hindi ko alam kung kailan ko maaabot ang kumpletong mastery. Ang 3,000 Lightning Illusionary Body ay talagang ang pinakamahirap na Dao technique para sanayin sa loob ng Wind Lightning Pavilion. Tumayo si Xiaoyan mula sa lupa at hindi sinasadyang bumuntong hininga habang umuungol. Bata, matako ka talaga. Bagamat hindi ako pamilyar sa Dao technique na ito, hindi bababa sa inayos ni Fei Tian ang kanyang avatar sa loob ng higit sa 5 taon mula sa hitsura nito, ngunit hindi ka nasisiyahan sa pag-abot sa katulad na yugto sa loob ng 2 maikling buwan. Ang walang magawang boses ni Tian Wu Zunzi ay lumabas mula sa singsing. Hindi sinasadyang nagpakawala ng nakakahiyang ngiti si Xiaoyan nang marinig ito. Putting it this way, matakot talaga siya. Tuyong umubo si Xiaoyan at ibinalik ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga paa at naglakad sa hilagang direksyon ng kagubatan. Umalis na tayo. Ang Heaven Eye Mountain Range ay malamang napuno na ng mga tao. I wonder kung kaya ko bang agawin ang isa sa 10 lugar. Ito na ang pagkakataong makapasok sa Dao Zhang class. Hindi ko ito isusuko kahit anong mangyari.